Ako i-bilay punta na no. Sa kaya pag i-bilay pa na. Nai-loading man bro wala. Ikuan mo daan. I-bilay mo. Mag-i-pick ka. Sige, may gabi na ito tanan. Padayon ta sa ato ang pagtuon. Again, atong i-review ang mga kamayang information bahin sa ato ang struktura sa simbahan. Labi na gayon sa struktura na gimugna sa Vaticano II. No? So, as far as the Bible studies are concerned, kinahanglan ko nato nga mahibaluan ni isip mga safety kay kita under ining struktura no sa ato ang paglihok o sa ngayon lang sa na mahibalaan nato ni asa tadapitang lugar. Ug sa akong evaluation, most of the CFDs are not familiar no aning structure gani pila ra pud kasi di ang nasayod sa mga rulings no na ipagula sa simbahan in relation sa biblical studies during the Vatican II. Mao na nga diri sa atong continuous study, we cannot give everything, we need to learn. Okay, dili man tag yung expert ani nga field of studies. Ato may na lang dunay ginagmay ba nga atong anam og dugang sa ato ang memory, no? So we need to study unsa kining gitawag nato nga struktura nga gimugna sa simbahan in promoting Christian unity. Aron kita ba magkahiusa, mao ni ang usa sa mga solusyon nga giaprobahan sa simbahan. So ang struktura ng ingon nga gikan sa opisina sa atong Santo Papa dito sa Roma, no? Naaubos din ang opisina sa gitawag og Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Mao na ang pinakaunod sa konsilyo sa Vatican II. And then under that gidumala usab kana sa Catholic Biblical Federation. So usa di ay ka pamaagi nga nakita sa simbahan nga magkahiusa ang mga Kristiyano, mao ang bahin sa pagmugna o Biblia nga acceptable sa tanan nga nagtawag nga Kristiyano. O kana trabaho na sa Catholic Biblical Federation. And then under ni ana mao ang tagsa-tagsa ka mga Catholic Bishops Conferences, no? So makita ninyo sa diagram, gikan ta sa Asia, Oceania, and then Southeast. O diya sa Southeast daghan ta diha og kauban nga Bishops Conferences that includes Indonesia, Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam, and Burma na ang ato diha o ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Og naa usab din sa CBCP ang opisina sa gitawag og ECBA kon Episcopal Commission on Biblical Apostolate. So bali ang Biblical Apostolate karon ang pinaka-arm sa simbahan when it comes to biblical studies. No? So mo ni ang naa sila 10 regional biblical centers and 15 affiliate members. Wala man tay regional biblical center diri sa Diocese of Tagum, pero sa Davao naa, no? Naa sa Davao. So under ta dito. And 15 affiliate members. So mao ni ang struktura nga gilatag sa simbahan aron lihok kining gitawag og kahiusahan no sa tanang mga Kristiyano. Then so let us try to discern karon unsa kining PCU o Pontifical Council for Promoting Christian Unity. It is a pontifical council
Sumiugit ang Pontifical Council kanang gikan ba sa Santo Papa, gikan gyud sa atong sentro, no? Whose origins are associated with the Second Vatican Council. So wala ni siya mamugna kung walay Vaticano II. Tungod sa Vaticano II, namugna kini nga council, PCPCU, which was met intermittently from 1962 to 1965. Unya, mao ni nahimo pinaagi sa panahon ni Pope John the 23rd. Na ang katuyuan niya wanted the Catholic Church to engage in contemporary ecumenical movement. Ecumenical movement. Established the Secretariat for Promoting Christian Unity on June 5, 1960 as one of the preparatory commissions for the Council and appointed Cardinal Agustin Villa as its first president. So ang first president sa PCPCU mao si Cardinal Agustin Villa. Pero gimugna sila, thank you bro, gimugna sila adtong 1965 years before or 3 years before nga nagka-Vatican Council aron mapreparar nila ang mga malatag nila, madrawing nila ang mga sistema aron pagabot sa konsilyo inig present kompleto na, no? The Secretariat invited other churches and world communions to send observers to the council. So kining council sa Vatican to expected na dunay tagagawas ng mga bill other churches. So sa Vatican to, you cannot expect na maghimo kang ecumenical movement nga walay baseline nga pagtulunan nga matawag na neutral. No? Kaya di man pwede ng bias tres picas. Bright biya kaya ng tagagawas. Tanaw nila nga murag, di man neutral ni, way lang ni. No? So, kinahanglan na gitawag nga ecumenical nga stand. So, description. So, ang PCPCU, sila karon ang nagdisenyo og dokumento aron aprubahan sa Vatican Council. O sila ang nag-indusar di ay niining Decree on Ecumenism. Unitatis Redintegratio. Sila ay nag-design for approval. Kini Nostra Aetate, Decree for Non-Christian Religion, and Dignitatis Humanae con Religious Liberty. With the Doctrinal Commission, the Dogmatic Constitution, and Divine Revelation. So, i-appeal nila as base information. So, mauni ang mga dokumento nga gidusok for approval in the Vatican II nga maoy mo palig-on ni aning struktura sa promotion for Christian unity. Dili man to magsilbi tong PCPCU kung wala ni nga dokumento. No, kung dili approve nga dokumento ni. So aprobahan sa ni ay hato mamahimong realistic nga undertaking sa simbahan. So diha sa PCPCU, no? Gi-create sab ang Catholic Biblical Federation. So mo ni ang arm nga direkta diha sa distribution sa Biblia nga gitawag og ecumenical. This council is responsible for working with other churches on ecumenical translations. So mangonsulta, no, of the scripture and promoted the establishment of Catholic Biblical Federation. So, mga Bible societies sa lain-lain nasod nga Katoliko giusa ani nga federasyon. So, what is Catholic Biblical Federation? It is a worldwide fellowship of administratively independent Catholic Bible associations and other organizations committed to biblical pastoral ministries in 126 countries. Russia, sa Europe, apil na ang Pilipinas ani, no? It exists of translating, producing, disseminating Bibles among Catholic laity for devotional purposes. Klaro ang diyan tuyo, ha? Devotional. So kini nga Biblia nga i-produce, tawag ko na ito ecumenical, this should be acceptable for all sides. So dili ta mag-expect ani nga translation nga
It depends to our position. Kaya mo angal mo ng pikas. Yung palitana, inyo mo ng pabor sa inyo ha. So mo na yung ginapaningkamutan nga mugawas siya nga neutral. Devotional purposes. No? Kaya kung ato ka sa dogmatic or doctrinal purposes, ato man ka sa Council of Trent. Nakita naman to ninyo, no? Katong sa order sa Council of Trent. Okay, what is devotion? State of feeling of strong or fervent affection, dedication. So that's Biblia, no? Okay. The Federation also encourages the formation of small study groups. Amo na lang gitawag nato mga ano bitaw diya sa mga GKK? Di ba ang mga taga BA mo adto dito? Kaya mag-lecture ba sa Biblia? Mo ni siya ang hinungdan. Gi-allow sila. Formation of small study groups for Bible reading as well as the creation of educational tools for use in these settings. First organized under the name World, ang una ginaing pangalan, no? World Catholic Federation for Biblical Apostolate. Muna nga ang taga-BA, hay, kuan gina sila. Creative yun. Kuan gina sila ba? Taas gina nila ang kuan sila kaugalingon. They are internationally created. Kanang inyo ha, diya kuan na. No? 1969, the Federation shortened its name, imubo, in 1990 at its fourth plenary assembly held in Colombia with the support of Cardinal Agustin Villa. Its establishment was made possible by several provisions concerning lay access to the Bible. Muna nga daghan ang mga layman nga gi-encourage ng eskwela sa theology and then biblical studies, no? Establishment was made possible by several provisions concerning lay access to Bibles that were contained in the Second Vatican Council documents, especially Dei Verbum. So naa sa Dei Verbum ang pag-encourage po sa kaning creation of Bible that is useful for all sides. Nara ang sa Dei Verbum, no? Number 22. Kay nung doon ko ani sa una, doon ay diocesan assembly dito sa Fatima. BA, Bible Animators ang tawag nila. Huwag itawag Bible Apostolate, Bible Animators. Kaban ba ka ito, bro? Dito sa Fatima, tapok na dito tanan. Ang hall, nga gimitingan, puno, kadalamisa, puro. Subay na ko ang kadalamisa, kung tanan ko, puro CFD tanan. CFD dito tanan. Kung kailan mga naungan, diin manigikan. No? Pero gitapok to sila. And then one of the question, gi-raise, nga nung magamit man taan ng Biblia nga may balita, nainangutan na. So, unsay tubag sa ni Father Felicitas, mao na karon ang giduso sa atong simbahan. Pero wala kaayo ma-elaborated ba? No, wala kay ang mga CFD baya, ang mentalidad sa CFD kana ra bang yung kuan doctrinal gyud nga Bible translation. So, murag I don't know kabalo siguro sa Father Felicitas pero wala lang niya kaayo elaborate for fear nga basig di masabtan ba. Basig lain niya ang sabot sa mga naminaw, ma-misinterpret. So, ingon lang siya nga mao ni ang gindusar karon sa simbahan under the Vatican to. Pero wala niya gipakita ni. Ang pinaka-importante nga portion diri kanang giingon na and if given the opportunity and the approval of the Church authority, these translations are produced in cooperation with the separate brethren. So you cannot produce a Bible today for Catholic lay people use nga walay dili moagi sa kamot sa separated brethren. Sila karon ay ikaduhang muhatag og imprimatur. No? All Christians will be able to use them. Mo bitaw na kung adto mo sa Jerusalem Bible, sa 24 ka scholars nga nag-translate, unom lang yata ang Katoliko diha. Adto ka sa New American Bible, ting daghana ang dili Katoliko dito nga mga doctors of theology. So, tan-aw ni mga Katoliko gamay ra kay 1/3 lang sa population sa mga contributor sa translation. New American Bible, Jerusalem Bible, na ama tan-awa sa preface.
di ba, mga Protestant scholars na diha. O, nagigamit seminaryo. Oh, una. Kaya mo man agreement in Vatican II. Nahukot man ta diha karon. Oh. That document called for easy access to the Bible for all Christian people and opened the way to cooperation with Protestant United. So giklaro yun nga ang UBS, that is a Protestant society or organization, particularly in the work of the translation. So ang pinakadako nga authority karon sa Bible translation, dili pwede o dili ka moagi sa ilaha. Oo, sila ang mo screening. No? Sila karon ang authority diha, particularly in the work of translation. In 1972, the Federation moved its headquarters from Rome to Stuttgart, Germany ni. And in 1986 began publishing the quarterly bulletin Die Verbum. In 2009, the General Secretariat was moved from Stuttgart, Germany to St. Ottilien in Germany. Sa inyong paminaw, nganong ka nga sa Germany man gibalhin ang central headquarters? No? Because in Germany, naa dito ang pinakasikat na Institute for New Testament Manuscript Studies nga gipanag-iya ni Kurt Aland nga usa sa mga big man sa United Bible Society. Diha pag-gig ka ng mga... Diha, anan. Kaduol sila ba? Kaya kung naay mga komunikasyon, kung tuwa ka sa Switzerland ng opisina, ang traveling expenses, dako kayo. Whereas kung naana mo sa kalugar, mag-land travel ka lang. Abot na. No? So muna ang development diha, nabalhin dito sa Germany from Rome. Tagdan po sa theologian siya ko. Sila ang pinaka-tibay din ha. Naadya ang mga high caliber na textual scholars. Bruce Metzger, din ha. Si Kurt Aland. Mao na ang ilahang pinaka-latest na produkto sa Biblia, na Griego. Edited by Kurt Aland, Johannes Karabidopoulos, Carlo Martini, Bruce Metzger. Mao na ang ilahang mga, kung sa pampa ng mga hitman, no? Mga banggiitan. Okay ba ba mo usa din ha? Kardinal? Sa simbahan, usa siya sa gi-appoint nga gibutang diha sa society, no? Aron mo tabang nga ma-ensure ang translation. Na sila sa 28 revised edition. Mao niya gitawag nila Editio Critica Mayor. Mao na ni ang matawag nga final ba? Ang wa lang matawag nga final ani kakulangan lang ani niya karon. Kay ang matawag nato 5,800 manuscripts wala pa nila makumpleto o check. By 2030, pila na lang katuig kanon do. 10 years na lang. They expect na by 2030 makumpleto na nila check ang tanan nga mga aparatos or mga sources. Kan hindi pa. So mag-expect ka na ay 29th edition. Pero ang Greek text niya maura. Ang mga footnotes lang o mga sources, aparatos is ang di pa kumpleto. No? So ingon anak sila kahagtik. Mo na ilang produkto sa Biblia. Nestle Aland, critical text. Unya na apon ang United Bible Society's critical text. Kanong nagbuwag man? Ang Greek text, una gipanag-iya aning Nestle Aland. Nya bali si tawag na to ana bro, gipalit ang rights. Ngalan na gid sa organization. Pero ang Griego nga teksto nga gigamit nilang duha maura. Now ang Nestle Aland mao ni ang translation or recension nga ginagamit for scholars, biblical scholars. Karang nagtuon gyud sa Biblia ba in original language. While kining UBS mao ni ang paboritong ginagamit, recommended sa mga translators. Kana maghimo kag imong kaugalingong translation. Pero usara ang tag-iya na. No? Now, so, ang UBS Greek New Testament, sa nakita nyo ganyan, naa si Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce Metzger,
Allen Wiltgren, and Eugene Nida. Si Eugene Nida mao ang manager nila. Walay finality kung dili moagi sa iyang approval. No? Who took part in committee discussions, especially those rendering to major decisions of the policy and method. Siya yung pinaka-final say diya sa The Greek New Testament United Bible Society prepares the first edition. Okay, wala naman siya. Carlo Martini, atong taga-agamay nga emphasis si Carlo Martini. Si Carlo Martini is a Jesuit cardinal. Usa siya ka biblical scholar. Has been one of the editors of United Bible Society's Greek New Testament. He was also involved in the second edition of UBS, Greek New Testament, Roman Catholic priest. In fact, he is the Bishop of Milan. No? Archbishop sa Milan. His diocese in Europe is the largest in the world. 2,000 priests and 5 million manimbahay. Pinakadako sa tibuok kalibutan nga diocese. He is also professor of New Testament criticism at the Pontifical Biblical Institute in Rome. No? Yeah, President of the Council of European Bishops Conference. European. Tibok Europe yang Tibok Europe. Siya ang presidente sa mga... Di lang na kay CBCP bro ha. Ang CBCP usara na kanasod. Ang Europe that composed of several nations. Several kanang gitawag nato nga bishops conferences. Na may CBCP Germany, na may CBCP United Kingdom. Iyahatanan ng sakop. Oh. Time Magazine nag-ingon sa 1994, listed him as possible candidate in the line of papacy. Sa totoo lang, sikat pa na siya kay kang Pope Benedict XVI. Pero what happened in the conclave sa election, gipildi siya ni Pope Benedict because most of the bishops nangita og leader na conservative. Kini siya kay involved man siya kaayo sa gawas. Delikado. O medyo dili kaayo komportable ang mga konserbatibo nga obispo. That is one of the reason na medyo nakildi siya ni Benedict XVI. Pero magiitan gini nga tawanan. No? Another Time Magazine article reported that Martini brought together syncretistic convocation of over 100 religious leaders from around the world to promote New Age, one world religion. Muna ini nga napasangin lang ta sa mga protestante, nga katoliko, muna engineer aning one world. Nakita niyo sa FB, no? Di ba ginapasangil sa ato anak? Nga mabot ang panahon. Hapit na lang nga, hasta ang sandilo, ato na. Di ba bro? Oh. Tungod nini kuan sa iyaha. Matod pa sa kanhi presidente sa Russia, nga wa pa dismantle ang Soviet Union, si Mikhail Gorbachev ningon, we need to synthesize a new religion for thinking men that will universalize that religion for the world and lead us into a new age. So, naagid ay sila plano no nga universalize nga religion. Kana bang neutral tanan ba? So aron na may tabo unahon gid mo ng Biblia nga mahimong neutral. Unahon gid mo nga mahimong neutral. One united world under God. Oh. Para kung ma-neutralize na ang matag relihiyon, wala na lamang nga relihiyon. Level na. O label na tanan. Wala na kang Kristo, Diyos o tao. Ilagi nang i-eliminate ng pagka-Diyos para purpita tanan tao na tanan. Pantay na ta sa Islam, pantay na ta ni Moses, o kung sa panang ubang relihiyon. Kaya kung lamang ang Kristiyano, dili mo cooperate ang other religions. So asa na trabahoon? Diha sa Biblia. Makita ninyo na taon-taon kung unsay trabahoon asa dapita iyon, no? So mo ni ilahang Biblia, no? Ilang website. Try to access ilang website, PBS, UBS. Kunya ang pinaka-recommended nila karon nga English translation kini gitawag English Standard Version. Kunya nag-contemplate sila nga in the future dunay gitawag nga Catholic edition. So ESV
CE Catholic edition. Kung naka-download ko na ba? O na ka na. Pero wala pa na siya Deuterocanon. Wala gani. Oh, wala pa. Patuloy niya wala Oh. ko dito kanon eh. So, tanaw na in the future usaon nila na pag-refine. Kung mo ni ilahang latest ng ipangambo, ESV is a literal translation. Literal from the Greek. Literal yun. Oh, literal yun siya. Pero gipahamis lang. Oh, pero literal siya. Pero gusto mo adtong gitawag og dynamic, ang sikat kaayo kadtong Good News. Mo to yung sikat kaayo nga dynamic translation. So, 2 years ago man siguro ni Philippine Bible Society ning bisita ang United Bible Society Director General si Michael Peru. Kaya ang atong PBS, Philippine Bible Society, member sa PBS. No? So, Executive Committee consists of 3 ex officio members, including the General Secretary as well as 6 voting members of this. Later group members were drawn from each of the Federation's 4 sub-regions: Africa, America, Asia, Oceania, Europe, the Middle East, and John Stefano, SVD, has been the General Secretary since January 2014. The appointment of our Cardinal Luis Antonio Tagle of Manila as its President was confirmed by the Vatican March 5, 2015. So siya na karon ang Presidente nga gitahasan sa trabaho nga mag-distribute ni aning Biblia nga gitawag nato ecumenical. No? Iyahan na ng trabaho ron kung saan na pagpamaagi. Okay, so napatay sunod na topic ha atong ganun. Knowledge daw is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it. Gusto niyo mo na i-elaborate, bro? Ah. Willing kayo. Okay. So, balikan na to itong discussion kaganiha. Mao to ang brief lang nga kuan ha, nga information of what is going on sa ato ang Biblia. The church is trying to come up with a Bible, neutral Bible, that is acceptable to all sides. Pero i-produce sa pinakadako nga organization sa Bible distributor nga mao ang United Bible Society. No? Pwede mo maghimog inyong kaugalingong research ana, para napod mo inyong kaugalingong compilation. Hindi mo ni kompleto, no? Na may uban po dali nga basig makita pa ninyo. Okay. So ato ta sa any concerns bago ta mulukso adtong ikaduha? Ani ikaduha? No? So naidaghan nga mga story behind, pero dili na to ma-accommodate sa atong oras sa pagkuan karon. In fact, 7:30 na no. 30 minutes na lang po ang atong next discussion. Okay. So ato ta sa ikaduha. So tan-aw nato kining ikaduhang discussion. Let us try to scrutinize the product of United Bible Society. Wala ta magtuon para magkampanya nga di na ni paliton. Paliton gyud nato, wa matay laing paingnan. Unsa tay laing paingnan? Wala pa tayo choice. Oh, matay choice. Pero ang importante sa ato CFD, nakahibaluta nga unsa ning Biblia atong gigamit. No, mo na ang pinaka-importante. Unsay naa diha nga angay natong mahibaluan. Kaya dili man ta pwedeng sama lang sa ordinaryong magbabasag Biblia nga palit ni diretso palit. No? Kinahanglan nasayod ta gamay unsay naa diha. We cannot discuss everything. 30 anyos ang mga scholars nagtuon sa Biblia ug wa pa mahuman nakita. Ha? Igo lang taning naglutaw-lutaw ani sa sitaw ka na, icing of the cake, igo lang taning agi. Just to give ourselves a satisfaction na kahit paano nakatunog ta anak na kanang line of studies ba of experts, no? Murag magpaka-scholar kung ta panagsama. Gamay lang gud, no? So ang question, how far you agree with the contents of your Bible? No? I-agree ka ba gid ana? Uyon ka ba ana? Nakasabot ka ba ana? Sining Biblia nga naa nimo, unsay epekto ana sa imong pagtuo? Naaba o wala? Matod pa sa mga scholars sa UBS, wala daw epekto ang translations
dili daw ma-diminish ang mga theologies or teachings sa atong simbahan or other churches based on these translations. Pero that is their point of view. Tanaw na to kung kinuod ba, no? Wa batay kagulan. Posibleng tama sila. Posibleng tama sila. So, tanaw na to. Criticism means detailed examination and review. So, tanaw na to ang problema and then we'll try to look at some of the informations related sa issue nga ato ang diskusyonan. Gamay. Standard text versus neutral. Di ba atong last nga Webes, ako nang ipakita diri, no? What is standard or traditional text versus the neutral. Kini neutral mao ni ang United Bible Societies. So tanaw na to ang first issue kung naabay problema. Now let us go to San Mateo Kapitulo 1 versikulo 25. Wherein kana nga bersikulo importante sa atong simbahan, importante natong Katoliko kay mabasa nato diha ang pulong firstborn son. Na pakita-naw daw sa inyo ang Android Biblia, bro. Sa kanang Katoliko, Dewey Reeves. Dewey Reeves. Kaya kining standard text, Latin Vulgate, ang English and Dewey Reeves man. Ipaki-prepare daw inyong Biblia aron magisgot tag teksto maka Dewey Reeves. kuan dayon ta. Itong Greek. Kuan man ni kuan kanang iti unsa man iti is day unsa man ni? Ang pulong Bisaya na, no? Oh. Ari sa ta sa English. English na, Latin Itong Greek. Sulaw kay mata. Ana na, palihog ko, tabangin ko ninyo, madali ta. We have limited time. Dewey Reeves, English. San Mateo 1:25. She brought forth her firstborn son. Okay. Firstborn son. Importante man ni kay sa ato rabang kuan. Labi na sa involved sa doctrine of motherhood of Mary, no, kanang virginity. Pero dili sa ilahang neutral text, try to access ESV. Naamo mo i-install nga ESV, English Standard Version. So kana ka mga version i-install niya na sa inyo ang app. ESV. Tanaw ang ESV in parallel to that. Bisa ka na inyong Bisaya nga kuan, makita mo gyapon din na naa pa by firstborn. Wala na, birth to a son na lang. Wala na. Imuha dia, bro. Wala ni karo ko puro man kuan ni. Kasi uban diha nga ikuan. Ikaw, Bargs. Wala, bro. Wala. Wala ni. Bago. Sige daw, basahan lang, basahan lang. Download ni. Sige daw, basahan lang. Mateo 1:25. Tanaw na to sa inyo, ha. So in the future, we will be encouraging ang inyong Android. Butangan gininyo nag-Biblia para medyo pas-pas na magkuhan. Basti yo ulo jing ko. Oo. Tama. Paano to? Sige daw. In the Dewey Reeves, naagyo dimension ang firstborn son. Sige daw. Apan wala niya hilap ni si Maria hangtod nga siya nanganak. O wala na giingon nga nanganak sa iyang panganay. Oh. Wala na yung word panganay. Oh, wala na. Kay kana man kung firstborn related na sa doctrine na to, sa Mariology and Divinity of Christ. Tanaw na to, ha? Sa Cebuano nga karaan, no? O wala siya ilha siya nga asawa hangtod nga nanganak sa iyang anak nga panganay. O gitawag niya ang iyang ngalan Jesus. Naagi word panganay, no? Pag-abot diri sa may balita Biblia RCPB, apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Nanganak na lang. So kung ikaw mag-lecture ka karon, either Christology or Mariology, sa dapit diha ang related, doon ay possibility pangutan-on ka sa imong delegado, unya wa diha sa imong Biblia na. Brad, asa man ang ulo nga firstborn? Nga ang Biblia mo riwa na may firstborn, diri ikaw may nagisgot og firstborn. Unya karon kung di ka lecturer ka nga wa ka ma-upgrade. Sa una nimo karon, bingon na lang ka nga ay basa des wala adto kas basa sa naa. Di ba? Pilosopo nga kuan ba? Wa magtuon. So, tanaw nimo sa in English.
And he knew her not until she brought forth her firstborn son. Pag-abot din sa ESV, birth to a son. So muna akong ginaingon, this is part of the game. Neutralizing our important biblical passages. Usan ni siya sa, yun siya nila pag-justify. Para ma-insist nila na wala mang yun na siya. So, adto ka karon sa ilang Grigo. No. Mauna siya ang realidad. This is as far as St. Matthew, the Gospel of Matthew. Pero kay ba mo, pila ka instances in the Gospels nga naay firstborn? Pila. Pila ka Gospel ang naay word firstborn? Kabalo mo? Duha lang. San Mateo lang ug Lucas. Basahan ninyo ang Lucas 2:7. Sa Lucas 2:7. Duha lang ka instances nga naay firstborn, pero ang Lucas in the future nanganganib nga madilit. Just like San Mateo. So, Lucas. 2:7, tanawan yung Lucas 2:7. Naapay firstborn, no? So ang labas karon si San Lucas ug San Mateo nagbangga ay ilahang statement. Kung ibase nato diri sa neutral. So karon in the future ilang trabaho na nga magpantay na ng duha nga wa nay word firstborn. Pero kinahanglan himuon nila na nga bugat ang mga rason. Okay? So tanaw na to. Ang ilang bag-o karon na approved Greek recension sa UBS Nestle Aland 28 edition sa San Lucas, Loican, chapter 2, verse 7. Asang chapter sa verse 7? Yara no? Nakita ba ninyo diha? Ang firstborn nga Grigo ton prototokon. Di ba prototokos? Firstborn? Matikod ka, tan-awag maayo, gibutangan siya og marking, square and basta gani ang Grigo na ay marking ibutang sa ibabaw, duna na siya something doubtful, dili sure. Pero gibutang gyapon nila kay gihulat nila ang panahon nga maybe in the future doon ay discovery so niya ma-justify yun nga wala siya, tatanggalin yan. So mabot ang panahon ang San Mateo o San Lucas, parihas na nga walay firstborn. Daog na ang sabong. Pareha So, sa kuan kanang bracketed. Oh, ang bracketed doubtful na siya. Pag na-bracket na, ang mga scholars dili kay magtagad ana. Kan kitang nagbabasa, okay ra sa to pero sa ilahang thinking wala na siya. Gibutang lang na diha tungod sa panginahanglan sa tao. So, timaan ka ng mga markings importante na sa mga scholars. Maybe sa ato ang magbabasa wala na. Abyan na nato. So, tanaw na to ang justification sa Nestle Aland on the critical signs sa ilang Greek. Tanaw ha? Square. The words, clauses, or sentences between these signs are omitted by the witnesses. Ang witnesses, anak ka ng mga manuskripto. So sa mga manuskripto daw, kantong prototokol nga itong gisgutan ganiya, dunay uban na, dunay uban, wala. So kung tanggalon nila na in the future, mangita na sila o dugang nga ebidensya. Unya karon ang UBS since mao ang pinakadako nga organization nga nag-produce og Greek New Testament and other translations. Di sila makumpiyansa kay naay lahing organization karon nga nianaw na pud og sikat kaning grupo ni Daniel Wallace nga gitawag niya og Center for New Testament Manuscript Studies. Parang ganyan. Unya matod pa sa grupo ni Daniel Wallace, doon na sila nasagap ng mga dokumento nga karaan nga labaw pa sa mga dokumento sa UBS na ay mga 2,000 documents nga wala sa kamot sa UBS. Sa ito pa in the future, kining grupo ni Daniel Wallace, possible nga magpagawas siya kiyahang kaugalingon nga Greek recension, gibasi dito sa mga naskripto nga nasa ang kamot, nga mo supersede ani, kinapagod siya daghan nga pakihibalo ang UBS. So nagkompetensya na sila karon kanang duha ka grupo, no? Pero nakahunat na ang UBS, una man sila. Pero ang panahon biya, di ba, tuyok-tuyok,
ang mga sikat na laos katong nagsugod. Pero wala pa ito ma-determine kung... Wala pa kay gina-examine pa, ginatrabaho pa. Katoliko side ba ito? Oh, ya karon ko maabot sa panahon makakita another document supporting to delete this portion. Eh di samot na in the future. Bracket na sunod. Okay? So, mo to usa na concerns no sa atong Biblia. So, individually di ko musulti unsa kamo ang mag-decide. Naka-apekto ba sa inyo nga o wala? Oh, kamo na anak ron ang mag-evaluate sa inyong kaugalingon. Next, ang problema sa sin of adultery. San Mateo 19:9. Pakitanaw daw. Okay daw. Kamu daw tanaw. San Mateo 19:9. Bahin na sa adultery. Ito, San Mateo 19:9. Uy, quarter. Nana? Kalihog. Busa, sultihan ko kamo. Nga bisag kinsa nga bubulag sa ilang asawa, nga wala magluib kaniya, magkapanapaw kung siya magminyo. Nga diha ko to. O ya to to. Tanaw na to ha, ang kaibahan. Diri sa karaan nga Cebuano, ako magaingon kaninyo nga bisan kinsa nga magabiya sa iyang asawa gawas sa hilungdan nga pakigilawas o kung magpakasal sa uban, magapanapaw siya. Diya to kutog tong imo bro no? Oh. Pero naisumpay sa karaan. Ug ang magpakasal sa biniyaan, nagapanapaw. Duha ka instances na diya eh. Pero sa bago karon, kini sa UBS na nga Bisaya, sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa o wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Period. So there is something missing. Na area nga wa ma-appeal. Kano man dito sa ilang lugar, uso man na kayo magminyo sa mga biniyaan. Ang sao naman lang itong sundon itong pikas. Di na mahalin itong mga biniyaan. So na-diferensya no? Divorce man kusog silahan. Oo. Divorce. Yabi nga man ang mga babae nga gi-divorce. Ano, sala ba rin namo na? No, di ba? So, naay problema. Pero sa ilang mindset, siguro walay kuana. Pero nakamaneuver sila. Nakuhaan nila usa ka portion. Okay? So, another. San Marcos 16:16 on baptism. Ang San Marcos 16:16 mo ni ang gitawag sa mga scholars o kanang pericope adulteria. Storya ni sa katong babae nga na-involved sa adultery. Sa atong naandan nga Biblia, gidawat siya as inspired, meaning gyud. Pero diri karon sa Biblia nga gipanagya sa UBS, tan-awa dito sa ibabaw, may bracket na siya no? Nana, sa verse 9. Hangtod sa verse 20. 16, 17, 18, 19, 20 ang bracket. In other words, ang scholar sa UBS does not agree that this portion is part of the Gospel of Mark. Does not agree. So muna nga every time, ilan ang gina-disseminate nga, gwapong istorya ng story of the adulterated woman. But that is not inspired, that is not word of God. Oh. Pero ilan ang ibutang yapon silang Biblia kay saanad lagi ta. Mangita man ta. Kita may buyer. Pero sa ilaha wala na. No? Oh, muna ang meaning sa brackets. So, that is not part of the Word of God. Kung sa may maapektuhan diha sa versikulo no, kung ikaw ga-lecture ka o sakramento, kung gamit magag San Marcos 16:16, careful ka ana kay part na siya sa dissolve. Sa Jordan kay wala na gyud. Wala na gid siya no. Magsurtaman kay kasi ka daw silang sa probinsya. Sa New World Translation. Ang New World Translation ni gamit og UBS nga Greek. Yeah, tama sa utso. Tama na sa otso. Tama. So for a CFD, basta maabot ka sa punto niya, kinahanglan nakabalo ka sa sitwasyon nga no. Don't put yourself into a situation nga ga-lecture ka ni gamit ka diri ang bersikulo nya wa ka kahibalo kung naay possibility nga ang pangutana maabot niya. Pero malibati ang protestante kay tibalo. Masok lagot sila mga sabawan nga kulang na.
Di kaya na sila aware, anak. Mga scholars, kini nga discussion sa mga scholars na ni bro. Okay, padayon ta. So muna ang problema. So kita na mag-decide karon unsa ang epekto anak sa ato ano. Another concern is ang Lucas 1:28 kini isyu sa fall of grace. Kaya pag adto nimo sa neutral text, favored one na siya. Kaya imong anak mangutana, asa man ang full of grace pa? Sa rosaryo na man lagi, Hail Mary full of grace. Yung ano sa Biblia lagi, favored one man. Pwede gud na itong ingnon nga pariharay kahulugan? Pwede. Pero lahi man gud ng litra por litra. Nga mangutana sa imo, litra por litra yun. No? So, muna ang problema. Adto ka sa ako kini, mo ni ang sa Monsignor Yap. Na Binisaya. So, asa gani ang 28 ani? Bulahan ka 28. O sa paghinulsol, ngadto kaniya ang anghel moingon, maghimaya ka puno sa grasya. Pero sa neutral translations, hinatagan ka na lang. Nawa? Paglipay, ang Ginoo nag-uban og nanalangin kanimo pag-ayo, wala na gani hinatagan. Paglipay na lang. Ipanalanginan ka. Karon magtudlo ka karon og doktrina nga kuan, Mariology. Asa gani ng full of grace mahagbong sa four dogmas? Asa gani dapit na siya mahulog? Di ba didto na sa katong Immaculada Concepcion, no? Kaya karon mag-lecture kag Immaculada Concepcion, unya neutral nga Bible imong gamiton. Wala na, tunaw. So, muna ang mga usa sa mga concern. So another, perikop adultera, ano niya itong gisgutan kaniya, no? Lahi po nila siya. Kato kay kaganiha sa Marcos, the missing 12 verses. Kinilahi po ni perikop adultera, kay 12 verses po ni siya pero sa San Juan. Missing. There is a neutral text, missing na siya. No? John 5:752 lang kutob. Sa karaan nga Binisaya, 53 ang John chapter 7 kutob. Nakita ninyo? 7:53. Pero diri sa bag-o karon 52 na lang. No? 52 na lang. Naputot bro sa may balita. Naalagi ipot-not lang nila, no? Ako man record. So, ang chapter 8 po, 1 to 11 ang natsugi. 1 to 10. 11, di ba sa 11? May marking? So, in other words, doubtful source. Pero ibutang nga sa footnotes tungkol sa feminism lagi. Di lang. Not part of the original manuscript. Walay manuscript na karaan na nag-support sa iyang presence nga majority. Na ay nag-support pero earlier na. Ang sakit itong gisgutan katong Biblia Griego nga karaan nga gamay ra o ari ka sa bag-o pero daghan. Dito sa bag-o daghan na. Kung dito sa karaan nga mga manuskripto nga ilang gisaligan, wala ni maisguti. Labi na sa Codex Sinaiticus nga naa sa property sa mga taga-Libiis. Ipakialaman pag nila ning bahay sa Bino. Ibis mo ora ni kalipay sa mga Katoliko. Drink little wine. Familiar man mo ani. Tanawa. Do not still drink water but use a little wine for thy stomach's sake and thy frequent infirmity. Ipakilalaman yun nila. No longer drink only wine. Naka-bracket na siya. Meaning, dili siya kuan kana doubtful ang source. Tato na sa lista sa mo. Tato lang imo. Sa budista hadlok. No. So lindot ko nila. Wa na gid di na kita katilaw na bisag jutay. Wa na may basihan. 5:23 to no. Kini ang pinakabugat nga dugay kay nag-away ang grupo sa UBS o kini grupo sa mga Trinitarian Bible Society. Ang grupo nila ni Scrivener, ni John William Burgon, ni Cook o ni Miller nga nagaprotekta ani nga teksto. Unya kini neutral text
ila man gyud ipamugos nga wa lagi na kini taga UBS. Westcott and Hort nga mao'y gibasihan sa New World Translation. No? Mo gini ilang gipangugatan. Tanawan niyo maayo ha. Sa Dewey Rims, there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ning sumpay dayon, and there are three that give testimony also on earth, spirit, water. Pero pag abot diri sa ESV, kini recommended sa UBS, or there are three that testify. Testify lang dito dapit sa uluhan na putol na siya. Unya ning sumpay ning verse 8. Ang explanation sa scholars ana nahulog sa gitawag og transcriptional error of the copyist. Kaya mag-uusahay kung magdubli-dubli na, labi na kung sinuhulan ka, huwag mo kay kira na. Kung tanaw niyo magdubli, imo mo ginalabian mo lang mo, kay malangay man ka. Di ba? So asa tong mubo sa imo ha, adto ka mo pa uyon kay gusto mo kang madali. Huna nga dunay mga portion nga malukso-lukso kay parihag ending. So sa mga textual scholars gitawag na nga error of homoutiliton. Nalukso. Example niya. Textual criticism transmissional error. Homoutiliton. In Greek term means having the same ending. Ang verse 7 ug 8 parehag ending, di ba? And identifies the loss of the text that can result to an eye of the copyist inadvertently. Passes over all the words preceding final phrase. Nalukso ba? Kay pariha-pariha ng content. No? Naambak. Mo na ito ang homoutiliton. Example. Kani ang example ani sila ni ang naghatag aning example mura si Daniel Wallace. No? Na I text example, will acknowledge before the angels of God. Me will be denied before the angels of God. Duha na ka angels of God. Yeah, then, and everyone who speaks a word against the Son. Ang copyist, kay pag wag mo na training ng copyist, huwag mo siya pakialam sa perfection. Kaya halang madali. Tanaw niya, ipagparihan mo ni. Ang iyang nakopya, will acknowledge before the angels of God, si Babaw, unya ning lukso siya diri sa ikatulo. Kay tanaw niya ang ikaduha, wala kayo balyo. Kay halos parihara ang tunog dito sa naguna. Una nahitabo sa 1 John 5:7. Explanation sa mga scholars who depended the John 9, so kitang Katoliko muna akong ginaingon nga ari na lang ta kung sa aprubahan sa simbahan, di lang ta mo shalom anang away sa mga scholars kay madugo man ang trabaho gud daghang tagbasahon ana. So nga to kung naa na declaration sa simbahan sa iyang value adto na lang ta mo sunod para madali. So, naa sa libro nga Source of Catholic Dogma, Den Singer, gisgutan John 9, kaduha na din nag-decree sa simbahan on January 13, 1897 of June 2, 1927. No, kaduha na. Iaprubahan. Now, ang question sa proposal, whether it can be safely denied. Pwede ba nato inigar? Or at least called into doubt. Magduda ta sa teksto sa San Juan, unang epistola, chapter 5, verse 7. Kung kini ba authentic? Which reads as follows, and there are three that give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang response sa opisina sa Santo Papa, negative. Meaning to say, dili pwedeng i-doubt. Dili pwedeng i-deny. So in other words, the church is saying that that verse really belongs to the New Testament. Kaduha na. Pero ingon ang simbahan, karong gareklamo, sige, okay ra. Pagpasa mo rin inyong complaints, ebidensya. Pero without, pag muhatag mi sa desisyon, musanong mo. Lahi kong puning uban garon. Kaya maghimo ra mas reklamo, hindi mas mo dawat sa desisyon simbahan. Kaya kung ingon ana, pag anong naduha naman na, meaning to sinay dagang samukan nga di gyud mo surrender. Even karon, kung na kay reklamo sa John 9, dawaton sa simbahan. Pero mo lagi magsagot. Nga og nanay desisyon, way daghan ang kuan, ikis-ikis. Bawo na lang gyud ka diretso. So kita, mga CFD, mga textual scholars,
Kung unsa nang dokumento sa simbahan nga bugat reliable, then we will follow. Pero in the future, kung mabaliskad magaling na, then we will also follow. Ana naman dyan itong rule, di man ta makipantay ang mga kuwan. Uy, sa ragod taon ka. No? Pius 11, no? This decree was passed to check the audacity of private teachers who attributed to themselves the right either of rejecting entirely the authenticity of the Johannine Comma, or at least calling into question by their own final judgment. But it was not meant at all to prevent Catholic writers from investigating the subject more fully. Wala man daw punggi nga mag-investigate further kung tinuod ba nga naa o wala. Basta ang gusto sa simbahan, after weighing the arguments accurately on both sides with that moderation and temperance with the gravity of subject requires, from inclining towards an opinion in opposition to its authenticity, provided they profess that they were ready to abide by the judgment of the church. Dawaton ni mo reklamo, pero sabot na, masanong ka sa desisyon. Dili kay, ang simbahan bias. Nagkakitagaw-taw sa gawas, himo na ko ni mga scholar sa libro. Niya, ilang ibato dito sa atong simbahan, nasayop daw ang simbahan. Oh. Nakahatag ko ka last year naman ani bro. Naisbutan ko na ni. Ato nga last year. Naisbutan naman ni. Naya ko. Wako lang ning gibalik ba kay para makita lang si Catholic dogma. Ano Pero gusto mo og libro nga sources of Catholic dogma na ako'y kopya. Alam ko na Chris ha. Pasapasahon gina ninyo kay importante kay. Box of Agusan, mo man lang. Oh, mo man na dito sa Agusan. Katong gihatag sa Agusan, mo pud na. Naalala Chris ko. So muna, kaya ako ang manggod nga objective nga mabawasan na to ang libog sa atong ulo in defending our position. Kapoy kaayo, sige diskusyon. So mangita na lang tag shortcut. Now, usa ka textual scholar. Nagisgot siya nga sa pag-kopya kuno kung ang imong gi-hire nga kaning copyist na ay religious bias. Panalitan ako tag yes Biblia. So hulan nako, Brad, kopyahan rin speakers bi. Nya okay balo Iglesia ni Cristo din na siya. Natural ka tong yang gikopya nga portion dito nga pabor dito. Ya ginang chugion. Di man langit bilay na sa imuha. Muna usa sa problema sa pagcopy. Matod pa ni Alexanderson sa iyang libro Textual Criticism 2014. Of course, doon ay gitawag na intentional omissions. Tingala ka nga nung wala. Sa uban na no? A copyist or a reader may think that a word may be even a whole phrase. It is superfluous and omits it on purpose. Tanggalon kinay tuyo. He may also find that the passage is contrary to his theological idea. Contrario. And suppress it. If you are an adoptionist ka ng God is one only. No? And think that Jesus is only man. Ang only man, Philos Anthropo. Kung pananglitan, adoptionist ka. Inikopya nimo, you would like to suppress the word Weos Theo. Di mo isulat nga Weos Theo kay pabor man sa mga Diyos si Kristo. After Iso Kristo. Diri man gud sa Marcos 1:1, dili na nasayop ni pagsulat. Marcos 1:1 na. Naagi ingon dito, the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Basahin yung Marcos 1:1, tabangi ko ninyo. Tanawa, di ba? Hesus Kristo anak sa Dios. Pero kining uban karon sugod og manipulate ang pagkaanak sa Dios ni Kristo. Pinaagi ani. Tanggalon nila ng Wehoteo. Pero karon kulang pa ang ilahang supporting document. So di pa nila ma-direktang hilabtan. Pero naa na sila initial na document to support their argument. Kay ang tuyo lagi nga hubaran gyud ang atong Ginoo sa iyahang divine nature. Usa man ni siya. Kay kaning Son of God, dili man ni siya human nature. No? So, tanaw na to ha. Marcos 1:1, tabangi daw ko ninyo. Naa na nakabasa niya? Mao kini. Oh. Ang maayong balita may tungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Okay, na anak sa Dios. Okay. Ang uban,
Na may naobserbahan sa inyo ha diya. Pareho ba tanan? Kuha, Maura. Sa mga balita Okay. ni Jesucristo nga anak sa Dios. Okay, kay dili pa man kaayo conclusive ang ilang kwan. Pero tan-aw nimo sa dokumento sa Griego nga gigamit sa UBS, naa sila usa ka karaan nga dokumento kanang gitawag Codex Sinaiticus. Parihag edad na sa Codex Vaticanus. Karon ang sila kabutang Arque tu Evangelio Jesu Cristo, kama verse 2. Na ay anak sa Dios. Uweho tayo. Wala. So kini ilang ginahimo karon nga bugat nga depensa to support nga si Kristo sa pagsugod og sulat sa ebanghelyo wala gihisgutan nga anak sa Dios. Kanus araman gihisgutan si Kristo nga anak sa Dios. Dito na lang sa gibunyagan na siya. So dikid si Kristo daw original nga anak sa Dios. Kay sa upat kay ebanghelyo kinsay pinakauna nga nasulat? Mateo. Pinakauna nga giubanan sa Espiritu Santo. Mateo, wa mo ma-upgrade. Marcos daw. Mo ni ang una nga gi-inspire. Ang Gutierrez Mateo. Oo. Una nga kini karon nag-anam ni siya kalig-on nga mahabwa gyud ang pagkaanak sa Dios ni Kristo pinaagi ani. No? Oh, tanawa ang ilahan. Ang other pod Alexandrinos. Alexandrinos parehag edad atong Sinaiticus ha. Tanawa ang sulat. Evangelio Jesu Cristo Uweho Toteo. Son of God. So ikaw karon magpili, asa ni aning duha ang imong paboran? Karon kung ikaw maghimo kag translation, unya ang imong leanings nimo. Unsa may imong leanings may pagka-Iglesia ni Cristo ka? Ari ka paboran tong Sinaiticus. Ha? Matay maigi pagkatsungi na ito. Delikado kay kahimtang sa Biblia in the future. Daghan kay sila pwedeng himuon. Kanya magpagawa sila bagong version na kini updated, bag-o, gi-check sa mga karaan, mo ni resulta, wa nay anak sa Dios. Oh. So ato ta sa usa ka kritiko sa biblical studies. Biblical scholar po ni si Abalos sa iyang libro nga The End of Biblical Studies 2006. Ningon siya Moyer suggested marketing and ecumenical theology are really the more important factors in the creation of all past and current editions of the Greek New Testament. Tungod sa negosyo sa Biblia, kompetisyon naagin ng marketing strategies. So ikaw magbaligya ka Brad og pato akong giingon nga sapatos bro. Parihara ang simod katong bukol na mo po yung baligya. Isa mo palit sa imo ha. Imog yung i-refine ng imuha nga bag-o ni siya, mas gwapo ni. Naigamay ligas-ligas ba para maiba lang. Tungod na sa negosyo. As we have argued, the so-called critical scholar often does not differ from the fundamentalist in his or her bibliolatry. One illustration is provided by Alistair McGrath, the prolific Oxford University historian. Okay, dili kaya na siya. Dili ta sunod. In the wake of Vatican II, the desire to cash in on the improved ecumenical climate led to publishing ventures like Common Bible, for which so far as I know, no authorization was asked from the churches sa mga Protestante. It would seem that similar motives got mixed up with the publication of Nestle Aland 26. In the first place, forces have been joined in the United Bible Societies. Unsa gani lang usahon na lang mutanan? Pareha sa problema sa network sa TV kanang murag ni monopolize ba? Usahon na lang ba? No? The Greek New Testament is still a bestseller and therefore a market worth capturing. So, the UBS has made a common cause with the other main publishing agency dito sa Stuttgart. And so, the way is again set in direction of monopoly. So, kanang mga ligas-ligas nila sa mga translation nila, doon ay kalabutan na diri. Nakita na ito ni ganina. So, review ni siya. Muna akong ginaingon na. So, ilang translation karong bag-o, muna na yung 28th edition. Thanks. So, gamay ra kayo ito atong gisgutan. No? Actually, daghan kaya na siyang problema ba?
Pero kita mag-decide, tinuod ba ilang giingon nga dili maapektuhan? Mo ba? Salamat. Okay. Salamat kaayo sa tanan nga nananaw sa ato ang FB account no sa atong discussion gabi. Daghang kay salamat din tanan. Apot taga-agusan na. Apot na di ay si Denmark Apot taga-Agusan bro. Kumusta mo diha tanan mga CFD sa Agusan no? Chapter sa tingala ng chapter Santa Josipa no? So kamo diha tanan kumusta regards ninyong tanan daghang salamat. Si Royet Arnaiz Semblante. Ay bro, starring ni Daddy. Thanks. Salamat kayo sa imuhang Napon si Bistri, dagan din mo diha. Kuy Jubil Bistri, kumusta bro? Like, salamat po kayo. Lanik. Bro. Oh, mingaw kay mo ba? Ano may kita nimo? Kumusta? So, we hope nga continue mong magsubaybay no? Sa ato ang Thursday activities. Na atay daghang diskusyonan in the future. Usa sa atong program sa Thursdays, atong i-recap ang mga CFD webinar seminar. Unsa to ilang gidiskusyonan atong i-review diri kay uli mamutanan nakatan-aw. So diri ato tong diskusyonan, no? In brief lang ha kay 3 o 4 ka oras biya to, no? So Jumel Martinez. Okay ra. Jumel bro, thank you for subaybay sa ato. First time na ito ni Gimo ron. Pinakontak na pedagan ani po. Thank you. Okay? So, kini kung atong ginahimo, kuha lang ni siya ba? Very brief with a scarce of information. Gamay ra gyud kaay ni. Muna manghinaot lang ta nga nasa inyo ang pag dwell deeper sa pagtuon. Unsa jud ning kuan? Unsa jud ning problema sa Biblia? Kay dili ta gusto nga kita nga labi na ta sa FB nga mamamalit lang ta sa Biblia, tutob ra ta diha. Wa ta kay bawo unsay naa diha. No? Wa man ta magkampanya nga di na napaliton. Mo palit ta kay wa na tay laing kaingnan. Pero kinahanglan nasayod ka unsay naa diha. In the future, we will also discuss further on this matter, textual criticism. Unsa pay other problems nga makita nato nga dangerous to us. So, anam-anam, bisan tuod wa ta mag-eskwela o exegesis or textual criticism, pero we have a little idea of what is this science all about. No? So, ang time nato is 8:08 na sobra. Thank you very much. Any more concern? Kung na ay gusto magpaambit sa Webis pohon, magsaba lang kay i-adjust na to ang atong programa. Okay? Wala na? Thank you. Manirado ta. To close our activity, let us all stand and pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amahan nga langit nun, mag-uwat sa tanang butang, tinugdan sa kinabuhi. Ang ipadangat kanimo ang dako namo pagpasalamat sa tanang grasya ug kaayo nga among na. Imong ipaambit ka namo. Daghang salamat sa Lord sa gasa sa kinabuhi. Salamat usab ni kagabion nga mamahig among himo karon na imong malampuson ug kining tanan hitabo tungod sa imong pagtugot. Ubanin kami kanunay Lord, hinaut-unta nga ang tanan nga amo ang mahumanaan o pagabuhaton subay sa imong kabubuton. Mo kami nga instrumento sa kaluwasan sa uban o sa among pagpangulilo, tuguti nga may dangat kami dito sa among mga pulianan na walay kapulian. Kining tanan, among kanunay hindi pangayon pasalamatan sa ngalan ng Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much. Ay, announcement. I-off na ito bro. Na-off na ni. Kaya kasi dako na kayo ng gigabyte ni. Live ta bro sa FB.